Grabe, ito pala ang matagal ng pinagmamalaki ng China. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit na ipinakilala ng China sa mundo ang kanilang tinatawag na anti-stealth radar na umano'y kayang makadetect ng pinakamodernong stealth fighter ng Estados Unidos. Sa mga military expo, balita at state media, ipinapakita ito bilang simbolo ng kanilang teknolohikal na lakas at bilang patunay na kaya na raw nilang tapatan ang kapangyarihang militar ng Amerika. Ang radar na ito, nakilala bilang bahagi ng JY series, ay sinasabing kayang makita kahit ang mga eroplano na idinisenyong maging halos invisible sa radar. Ayon sa mga pahayag ng China, ang ganitong klase ng radar ay espesyal na ginawa upang kontrahin ang mga stealth fighter gaya ng F-22 at F-35 ng Estados Unidos. Para sa marami, ito raw ang sagot ng China sa dominasyon ng Amerika sa himpapawid. Ngunit kamakailan lamang, tila gumuho ang alamat na ito sa isang aktwal na military operation ng Estados Unidos sa Venezuela kung saan nakadeploy ang Chinese-made radar bilang bahagi ng air defense system. Biglang lumitaw ang katotohanan. Sa halip na magsilbing mata ng depensa, ang radar na ipinagmamalaki ng China ay wala umanong nagawa. Hindi nito napigilan, hindi nito nakita at hindi nito naprotektahan ng himpapawid laban sa mga stealth aircraft ng Estados Unidos. Ito pala ang radar ng China na pumalpak. Sa mismong operasyon, mabilis na na-neutralize ang mga radar system. Ayon sa mga ulat, gumamit ang Estados Unidos ng advanced electronic warfare. Sa madaling salita, binulag ang radar bago pa man ito makapagbigay ng babala. Kahit pa may teoryang kaya ng radar na makita ang stealth aircraft sa laboratorio or sa control testing, iba ang totoong digmaan. Kapag pinasok na ng jamming, cyber interference at coordinated airstrikes, doon lumalabas ang tunay na kakayahan ng isang sistema. Walang nagawa ang radar laban sa mga stealth fighter ng US. Tahimik na nakapasok ang mga eroplano, walang maayos na response, walang matagumpay na interception, at mas lalong walang naitalang pagbagsak ng kahit isang stealth aircraft. Para sa mga nanonood sa buong mundo, ito ay isang malaking dagok sa imahe ng Chinese military technology. Dito makikita ang malaking pagkakaiba ng propaganda at realidad. Madaling sabihin sa press conference na kaya naming makita ang stealth aircraft, ngunit iba ang aktwal na performance kapag hinarap na ang isang bansang dekada ng nangunguna sa electronic warfare, stealth design, at integrated combat systems. Hindi ibig sabihin nito na walang kakayahan ng China. Malinaw na patuloy silang umuunlad, ngunit ipinapakita ng insidenteng ito na ang pag-detect ay isang bagay lamang. Ang pananatiling operational sa gitna ng electronic attack ay ibang usapan. Ang modernong digmaan ay hindi lang tungkol sa radar range o frequency, kundi sa buong ecosystem ng sensors, command systems, pilots at countermeasures. Sa huli, ang nangyari sa Venezuela ay nagsilbing paalala. Hindi sapat ang pangakong teknolohiya. Ang tunay na sukatan ng lakas ay kung paano ito gumagana kapag may kalaban na kayang mag-adapt, mag-jam, at mag-strike ng sabay-sabay. At para sa maraming tagamasid, malinaw ang mensahe. Ang radar na ipinagmamalaki ng China ay maaaring may potensyal. Ngunit sa harap ng mga stealth fighter ng Estados Unidos, wala itong nagawa. Ang mito ay nabasag at ang mundo ay muling napaisip kung sino pa rin ang tunay na may kontrol sa himpapawid.